Oh. Uy, NK450. Alright, big bike day today. Big bike day today. Start. Animation. Hey, Sep Moto. Cold start. Bumukas yung gate. Cold start. Kapag pinapainit tong Sep Moto, enter natin sa menu, vehicle information, then antayin natin mag 60 degrees yung kanyang temperature. So habang pinapainit natin tong NK450, ipapakita ko muna sa inyo yung seat height nya. 795 mm ang kanyang seat height, and 5'4" ako. So ito yung haba nung aking paa, no, medyo tiptoe ako. Ayan, seat height nya 795 mm, 5'4" ako abot. So check na muna natin ang temperature bago tayo umalis. 79 na, mainit na yan. So sobrang saglit lang niya painitin, dahil alam naman natin sa Pilipinas ngayon parang oven. Bago natin isa-isahin ang specs nito, babiyahe na muna tayo, no. Whew! Good luck sa init. Sarap ng tunog na ito. Partida mga tol. Slip on pa lang yung gamit nito ah. Oo nga pala, itong NK450 na to ay pagmamayari ng tropa natin sa Team Motospot na si Bill Vic Soriano. Shoutout. First time ko manghiram ng motor na hindi lang yung isang araw. Kagabi ko pa siya kinuha, bukas pa natin siya maisa sa uli. So bali parang 2 days na sa itong motor na to. Sobrang pasasalamat ko na nakagamit tayo ng ganitong motor. Hindi ako maka-overtake gaya ng NMAX ko ah. Kung naka-NMAX ako sanayan lang din. Kailangan nating masanay sa big bike nang maingat, dahil soon, malay mo, hindi magtagal, may big bike na rin tayo sa channel natin. Pag wala kang planong in-neutral siya, ang dali niyang in-neutral. Pero pag in-neutral mo siya, nang gusto mo talagang in-neutral, minsan hindi ko ma-neutral. Oo nga pala mga tol, ang gusto ko sa NK450 na to, compared dun sa lumang NK, ang gaan niya, no? Ang macho niya tingnan, pero kasing gaan niya yung Z400. Ganda ng suspension niya. Parang wala namang big bike na hindi maganda ang suspension. Once kasi, alam mo, kahit ito na China bike, maganda suspension niya ha, no? So hindi ako against sa China bikes, kasi gandang-ganda nga ako dito sa Sep Moto. And hindi kayo sure, baka pag bumili na tayo ng big bike natin, speaking of lubak, maganda suspension niya talaga. Big bike parang sa small bikes lang naman ang tinipid ang suspension talaga. Nakapag-expressway na ako kagabi and yun na.
Index for the very first time, mamen. Ito yung nakakatamad dito. Nag-expressway para pumila. Napakasarap magmotor. Ang sarap-sarap magmotor. Kaso nga lang yung settings ng camera ko baka di ko na bago. My God. Shit. Araw pa naman. Baka nakapanggabi yung settings ko. My God. My God. My God. My God. Diba? Sabi ko sa inyo, kapag gusto mo siyang i-neutral, hindi mo ma-neutral. Pero pag wala kang balak i-neutral, diba? O mabigat lang yung pako. O diba? O yun. Kung kailan go na. Shit. Pero madali lang talaga siya i-neutral, promise. Siguro di lang ako sanay. Hindi naman ako naka-big bike talaga. Ito yung ating hindi naman sa atin, CF Moto NK450. Unang napansin ko rito, sobrang macho. Kasi nakagamit na tayo yung C400 ng tropa. Mas malapad to dahil sa design ng fairings ng tangke. Ito fairings to. Yung tangke na ito nasa loob. Doon siya mas nagmukhang macho. Napakalakas ng dating niya. Ito pa, itong design ng LED lights. Tingnan nyo naman. Oh, di ba? Oh, LED lights, projector. Signal, LED lights na rin. LED lights. Pati sa likod. Yung likod pala nito naka-tail tie din ano. Yung haba nung dating original na Tapaloto sa likod parang hanggang dito. Hanggang dito yan siya banda. Original pa rin yung signal light nilagay pa rin dito. So LED tail lights na rin siya. Ewan ko kung may animation yung sa likod. Naggaganon. Ayun, parang siyang nagmaganon. Parang may breathing effect. Sa tangke, 14 liters yung tangke. Kinakarga dito, 95. Nagpagas ako kagabi, full tank. Animation muna. CF Moto. Pinagasan ko siya, 1 bar pa natitira. Full tank noon, 500. Sipin mo, 1 bar natitira, nagpagas ka 500. Para lang ako nagpagas ng NMAX. Ito yung 5-inch TFT display niya. So, meron tayong time. Kapag pinindot natin tong sa app, makikita natin, ayan, trip 1, trip 2, and yung Odo. So, 22,300 na yung natakbo na ito. Then, nandito yung gear indicator. Meron din pala tayong hazard switch. Ayan, hazard switch. Average fuel consumption, 5.4 liters per 100 kilometers. Meron siyang indication na nakababa yung side stand. Traction control, meron. Check engine light, ABS light, RPM, tachometer, fuel gauge, temperature gauge. Para ma-access natin tong menu, pipindutin lang natin tong enter. And papasok na siya sa menu. So, nandito yung vehicle information. Enter lang ulit. Tapos, information para makita mo yung
volts, battery, kung ilan pa yung itatakbo nung gas mo, and yung temperature ng makina. So para mag-back, parang Android na cellphone lang, back button. Miles info, ayan, yung odometer reading niya, total riding time, speed, kilometers per hour, consumption, 5.4, andyan na lahat. Meron pang warning, wala siyang, siguro dito lalabas yung mga errors or something, or kung kailangan mo na magpa-change oil, baka dyan din lalabas yon. Ito, ay may service. So, remaining distance, meron pang 2,682 kilometers bago yung service niya. Version info, I think, software version and hardware version. Back tayo. Ito, pwede mong i-connect sa phone. So, since hindi sa atin to, syempre hindi ko na may i-connect sa cellphone ko, no? Kung bibili kayo, i-connect nyo. Next is yan, connect with mobile phone. Ayan, Wi-Fi. So, QR. Then, kapag nakakonect yung phone mo, syempre, may music. Diba? Isipin mo yun, nakikita mo kung anong pinapatugtog mo doon sa dashboard mo. Shit, para ka nakakotse. Ayan, settings, subject style. Meron tayong classics and concision. So, naka-concision tayo kanina. Tingnan natin yung classics, kung anong itsura niya. Napalitan ba? Ayan, napalitan. So, pag bumalik tayo doon, ayan ang itsura niya. So, sa units, ayan, yung speed, kilometers per hour. Syempre, nasa Pilipinas tayo. Yan ang gamit natin. Kung Amerikano ka, miles per hour. So, time format, parehas kami. Sanay din ako sa 12 hours. Meron siyang 24 hour para sa mga gusto ng military time. Meron temperature. Syempre, sa Pinas, degree Celsius din ang gamit natin. So, degree Celsius. Connection, ito yung pag i-connect mo na yung cellphone mo. Ayan. Brightness, may auto brightness siya. Pag in-off natin to, pwede mong iset. Manual brightness, gradual lang. Hindi siya ganun ka big difference. So, i-automatic na lang natin kasi syempre, alam naman pag naggabi, adjust ka muna ng brightness bago ako mandar. So, para sa akin, mas okay yung naka-automatic brightness. Trip reset, overspeed alarm sa mga may asawa dyan. Kung nakagantong motor yung mga asawa nyo at nanonood kayo nito. Ayan. Pwede nyo siyang paalalanan na overspeeding na siya. Traction control, pwede nyo siyang i-off. Time settings, gear change reminder. So kung kailan ka. Kasi pag nag-gear change, kung mapapansin nyo, may arrow yan dyan. Sa may gear indicator, may arrow up. So yun yung magiging indicator na mag-change gear ka na. Language, syempre English. Reset all. Yan lang. So, yun ang nilalaman ng panel gauge ng CF Moto NK450. Mapunta naman tayo sa overall specs. Siyempre, yung seat height nito is 795 mm. 5'4 ako and medyo tiptoe, no? So, siguro abot pa siya sa mga 5'2. 5'1, ewan ko, 5'1 or 5 flat. Baka medyo alanganin na. Pero magaan naman siya, so tolerable naman. Kung sanay ka na magmotor, kahit 5'1 car 5 flat, siguro kaya mo naman to. So meron tayo ditong single disc brake with ABS sa unahan na naka J1 brake calipers. Then sa size ng front tire is 110/70/17 na may anong brand to? CST tires. Meron tayong 449 cubic centimeter na twin cylinder dual overhead cam na engine, so 450cc. Siyempre liquid cooled na rin tayo. Nalagyan na rin siya ng radiator guard, naka-slip on exhaust na rin. So SC Project, kay DC exhaust niya yata ito nabili. Sa likod, ABS din sa likod, may traction control. Sa size ng tire sa likod is naka Adreno CST 150/60/17. Pwede mo pang laparan yung likod. Ang pinaka nagustuhan ko pa dito sa harap is inverted front shocks na siya. So ayan, inverted ng taba ng front shock nyo. So, diba kapag naka-inverted front shock, madalas premium na yung dating. And wala naman ako ibang masabi, wala akong ibang reklamo sa motor na to. Napakaganda ng shock, sarap upuan. Yung upuan niya, to, medyo kumukulubot lang. Pero kung gusto nyo papalitan, medyo masaya lang kayo. Kasi ako, ayoko nung medyo kumukulubot, gusto ko yung sakto Kaya pwede nyo papalitan to. So, sound checkin natin. Ito yung sound check nung SC Project Slip-On.
okay naman. Okay naman yung sound niya. Slip-on lang to eh. So kapag pinalitan to ng full exhaust, ito, yung as in papalitan yan, feeling ko mas lalakas pa yung tunog niya. Kasi may narinig na ako ng mga ganito kagaya ng 450 SR. Malakas talaga sa malakas. Napakasarap ng tunog. Naka-slip-on lang siya. Ito lang oh. Ito lang siya. Yan lang pinalitan. So ito the rest. Yan, may lagayan pa nga yata ng heat guard. May lagayan pa ng heat guard, no? So the rest, ito, stock. Ito lang yung napalitan. SC Project. For me, okay na yung ganun tunog. Lalo na kung bago ka lang nagbi-big bike tapos kating-kati ka na sa sounds. So overall, wala naman ako masabi sa motor. Napakagandang motor nito. And kung nag-uumpisa ka lang, yung price niya nasa 250 yata or 240 something. So okay na siya for me. Kung bibili ako ng motor, isa rin to sa mga choices ko. Kasi beginner friendly siya, magaan. Madaling gamitin. Hindi naman ako ganun nahirapan na mag-neutral. Sakto lang naman. Pero mas madali pa rin mag-neutral sa Kawasaki. Hindi ko alam kung bakit. 14 liters na tanke, okay na yun. Kung ipande-daily mo to, gas mo siguro 1,000. Ganun. Lalo na kung lagi ka nag-express para mas mabilis yung biyahe. So ayun lang. Balik na tayo sa daan. Position ko, hindi naman ako nangangalay. Kailangan masanay ka lang sa position. Sa akin kasi dapat nakabend yung siko. Dapat nakabend. Woo! So dapat nakabend ka para yung weight nung balikat mo ay hindi napupunta sa palad mo. Sa singitan, mukha siyang macho pero manipis siya. Sanayan lang din. Kasi kailangan mo sanayin kung ito lang talaga magiging motor mo. At ipang daily mo sa Pilipinas, no? Hindi mawawala ang traffic dito sa ating lugar. So kailangan masanay ka kung gusto mo talaga nito. Katulad ng sinabi ko kanina, shocks. Sobrang komportable ng shocks. Parang wala naman akong na-testing na big bike na pangit yung shocks, no? Parang karamihan ng big bikes, kahit China bikes, kagaya nito, komportable yung shocks niya. So amazing. Maganda talaga siya pang daily din. Gas consumption niya, hindi ko kasi masasabi kasi saglit ko lang siya magagamit eh. Nasa driving style mo pa din, no? Dahil manual siya, mas makokontrol mo. So depende na sa driving mo. Kung lagi kang hataw, talagang malakas ka sa gas eh. Kung tipid ka mag-drive eh, tipid ka sa gas. Yun lang naman yun. Yung init nung makina niya, medyo ramdam ko yung init. Pero tolerable, hindi siya yung sobrang init. May init, syempre, natural makina, may init. Yun lang. Okay to sa long ride. Pag long ride, okay na okay. Kaya isingit. Feeling ko nga yung lapad niya mas malapad lang ng onti sa NMAX. Onti lang, as in onting difference lang. So tolerable siya sa traffic. And yung weight, sobrang gaan. For me, magaan siya. Kung nakapag-testing na kayo ng Z4, almost same sa Z4. Ganun lang din. Technique pala dito, sinabi sa akin ng tropa ko kagabi, pag RFID, dito ka sa pinakakaliwa para mabasa. Ayan.
may ayaw man ako sa naked na big bike, eh yun yung salong-salo ko lahat ng hangin. My God. Grabe. Tinatangay ako ng hangin. Oh my God. No, tag pa din. Pucha, ang hirap ah. This is the struggle. Gusto mo mag-express? Ito, express. Mahal-mahal ng bayad dito. Hindi mo ma-under yung RFID. Ang bang problema, kahit yung sa kotse namin, hindi rin nababasa. Paing shit. Diyan nagtatapos mga tol ang ating review ng NK. So kung matatanong nyo ako, marirecommend ko ba tong bike na to? Absolutely fucking yes. Expressway legal, daily, magaan, macho yung dating. And CF Moto has already established their name sa Pilipinas. For me para sa akin. May mga taong may mga doubts pa rin. Oo, hindi naman mawawala yun. Matagal na si CF Moto sa Pilipinas, no? And ang dami-dami na natin nakikitang lumang NK. Is it worth it? Worth it pare. Sobrang worth it ng CF Moto 450 NK. Sana nag-enjoy kayo sa ating first time big bike expressway ride experience and NK 450 review, no? Bomba. Tangina. Tangina, pag naka-scooter nga ako, sinasabihan akong bomba, bumobomba ako, big bike pa kaya. Sana nag-enjoy kayo, kasama ako sa first big bike expressway experience. So kung bago lang kayo dito sa ating channel, wag nyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe kay Moto Vlog. Syempre, meron din tayong Facebook and TikTok. Kung matagal na kayo dito sa ating channel, sana natuwa kayo at naranasan na rin natin mag-expressway. Kahit hindi sa atin to, kahit hiram natin to. Shoutout syempre Team Motospot and shoutout kay Bill Vic Soriano na may-ari ng motor na to. Nasoli na natin yung NK450 kay Bill Vic Soriano the vlog. Tropo mo yan. Ano pangalan? Rapi. Ha? Shoutout kay Rapi. Oh, shoutout kay Rapi. And shoutout kay Boss Boss. Kaso wala ako dala sticker sa siya. Nakadala sticker. Ayan pre, syempre shoutout Team Motospot, Bill Biggs, tsaka kay Batman. Batang Manyakis. Batang Manyakis. Kung nanonood na kayo dati, yung sa beach natin, andun yung history nun, NK450 ni BX. No? Pre, maraming salamat pre. Baka gusto ko shoutout. Shoutout sa Team Motospot. Syempre, yan. Yun lang, number 1. Saka Team Panda, number 1. Yan. Solid the XP. Alright, ride safe everyone and stay safe. Babush. Oh, shoutout. Bago ko patayin. Follow niya Motospot ha. Yeah. Binigay na pyesa sa ako. Yeah.